Malakas na tinapon ni Kiyoshi ang vase sa sahig na nagpabasag nito at nagpasugat sa kanyang mga kamay. How dare you bring a woman inside my house, Brando? Galing sa trabaho si Kiyoshi at nang mauwi sa kalagitnaan ng gabi ay hindi niya inaasahang maabutan niya ang kanyang asawa na nagdala ng kabit at may nangyari pa talaga sa dalawa sa mismong kwarto nilang mag-asawa. Napahilot sa noo si Kiyoshi nang makita ang kabit na lumabas na ng kwarto nilang mag-asawa pagkatapos nitong magbihis nang mahuli sila. Kiyoshi, tumigil ka na. Magigising ang mga kapitbahay natin. How dare you stop me? Eh ikaw, hindi ka na nahiya sa kapitbahay natin? Nagdala ka ng kabit? At ikaw babae ka? Halika rito! Masasabunutan na sana ni Kiyoshi ang buhok ng kabit pero kaagad siyang pinigilan ni Brando kaya malakas niyang sinampal ang asawa. Mga hayop kayo! Ang dumi nyo! At ikaw na babae ka! Alam mo may asawa yung tao? Kinurengking mo! Wala na ba talagang iba, ha? Hayop kayo! Hindi kasali si Adelaida rito, Kiyoshi. Ikaw ang may kasalanan. Hindi nararapat sa'yo na magkaroon ng asawa at pamilya dahil puro ka nalang trabaho. Tama! Nagsawa na sa'yo si Brando dahil sa kakatrabaho mo. Para nangang multo ang turing mo sa kanya eh. Kaya hindi mo deserve si Brando dahil ako ang nararapat sa kanya. Hindi makapaniwala si Kiyoshi na magagawa iyon sa kanya ni Brando. Tanging pagtitig lamang ang nagawa ni Kiyoshi. Pinagmasdan niya ang muka ng dalawa na handang gawin ang lahat. May paglaban lamang ang kasalanan na sila naman talaga ang gumawa. Kailan niyo pa ito ginagawa, ha? Kailan naging kayo? Nagkatinginan sina Brando at Adelaida nang tanungin iyon ni Kiyoshi. Kiyoshi, wala ka ng pake kung kailan naging kami. Noong Disyembre, nagkakilala kami sa night party sa kumpanya na pinagtatrabahuan niya. Tila binagsakan ng mabigat na semento si Kiyoshi nang mapagtanto na halos kalahating taon na pala siyang niloloko ng kanyang asawa. Adelaida! What's wrong? She needs to know the truth, Brando. Unless you want her back. Shut up! Kung ganon, di sana. Sinabi mo na sa akin, Brando, na noon mo pa pala ako niloloko. Sana, diniretso mo na lang ako na may iba ka na. Hindi yung... Mahigpit na hinawakan ni Kiyoshi ang hawak niyang basag na vase na nagpadugo sa kanyang mga palad. Hindi yung patalikod mo pala akong niloloko. Hayop ka! Nagtiwala ko sa'yo. Akala ko, maiintindihan mo ako sa tuwing halos araw-araw akong nasa work. Dahil kung alam mo lang na ginagawa ko to para sa ating dalawa. Para sa kinabukasan natin. But you are fucking disrespecting me. Since then while I am here, draining my ass off to work for our future. Kusang tumulo ang mga luha sa mata ni Kiyoshi. Napakasakit para sa kanya na sa halos kalahating taon na ang iniisip niya ay ang kinabukasan nila ni Brando ay iyon pala ay may kinakasama palang iba at sa iba tinataguyod ang mga perang binibigay ni Kiyoshi sa kanya. Yan! Yung mga suot na alas ng babaeng yan. Ang pera ba na pinambili mo niyan ay galing sa sweldo ko? Hindi nakasagot si Brando. Ang katahimikan na iyon ay naging sagot na tama ngang ginagamit ang kanyang pera na dugot pawis na ginayod niya. Hayop ka! Wala kang hiya! We better end this now, Kiyoshi. Talaga lang. Pero hindi kita papakawalan sa mata ng batas, Brando. Nagtaasan ang mga balahibo ni na Brando at Adelaida nang sabihin iyon ni Kiyoshi. Sa mga ginawa mo sa akin, maraming paglabag ang ginawa mo. Mula sa pangangabit hanggang sa pagnanakaw ng pera ko. Kasali ka na rin, Adelaida. Kayong dalawa ay dapat na makulong. Kinuha ni Kiyoshi ang kanyang bag para umalis na. Magkita-kita na lang tayo sa korte. Anong? Hindi mo gagawin yun, Kiyoshi.
Para sa kapakanan at dignidad ay gagawin ng isang tao ang lahat, hindi lamang maibagsak ang reputasyon niya. Tumakbo si Brando palapit kay Kiyoshi at walang pasabing hinawakan ang kanyang ulo at malakas itong itinama sa pader. Sa isang iglap lang ay nakaramdam ng pagkahilo si Kiyoshi hanggang sa dumilim na ang kanyang paningin. Brando, hayop ka! Nakangiting pinagmasdan ni Brando si Kiyoshi na hinay-hinay na napahiga sa sahig. Subukan man niyang bumangon at lumaban pero dumugo na ang kanyang ulo hanggang sa nahimatay siya. Brando, anong ginawa mo? Tumingin si Brando kay Adelaida na hindi makapaniwalang nagawa niya iyon kay Kiyoshi. Nilinis lang ang mga alikabok na sumasagabal sa plano ko. Brando! Kumalma ka. Naimatay lang siya. At ngayon, huwag kang tatanga-tanga riyan. Tulungan mo ako. May lugar na dapat niyang puntahan kung saan doon siya nararapat. Kaya tulungan mo na ako rito. Suliyap sa nakaraan. Kiyoshi, halika na. Nandito na ang magiging pamilya mo. Isang paslit na bata ang nahihiya na naglalakad palapit sa isang matangkad at may nakakatakot na aura. Nakatitig ito sa kanya at tila walang emosyon ang muka. Kiyoshi, siya ang magiging pamilya mo. Siya ang magiging tatay mo. Hindi tumigil ang panginginig ng katawan ni Kiyoshi dahil natatakot siya sa kanyang magiging tatay. Lumuhod sa harap niya ang lalaki at bakas pa rin ang nakakatakot na ekspresyon nito. Pero ilang segundo lang ay ngumiti ito sabay abot ng kanyang kamay. Kiyoshi, halika na. Hinay-hinay na napawi ang takot sa mukha ni Kiyoshi nang maramdaman ang kabutihan sa loob ng kanyang magiging tatay. Sa simpleng ngiti nito ay alam ni Kiyoshi na mapagkakatiwalaan siya. Inabot niya pabalik ang kanyang maliit na kamay at sabay silang naglakad na may ngiti sa mga labi. Mula ngayon, ikaw na ang magiging prinsesa sa aking palasyo. Ikaw na ang magiging tagapagmana sa lahat ng aking yaman, Kiyoshi. Masaya kitang binabati bilang aking anak. Nagising si Kiyoshi nang makaramdam ng kirot sa kanyang mga braso. Hindi niya patuluyang mamulat ang kanyang mga mata, pero alam niya na nasa madilim at delikado siyang lugar. Nang tuluyan na niyang makita ang lugar, ay biglang lumakas ang tibok ng kanyang puso nang makitang 3 pang mga babae ang nakatali ang mga kamay at paa habang nakatakip ang bibig kagaya niya. 2 lalaki na may matitikas ang katawan ang pumasok sa kwartong iyon. Hindi ito kilala ni Kiyoshi pero nasa kanya ang tingin ng dalawa. Gising na siya. Tawagin niyo na si Sir. Lumabas ang isang lalaki at ilang segundo lang ay bumalik ito kasama ang isang lalaki na walang iba kundi si Brando. Hindi makapaniwala si Kiyoshi na magagawa ito ni Brando sa kanya. Pilit niyang kinakalas ang kadena sa kamay niya pero sumasakit lamang ito ng sobra. Nakangiting lumapit si Brando sa kanya at saka tinanggal ang tela sa bibig ni Kiyoshi at doon diretsyong sinapol ni Kiyoshi ang kanyang ulo sa noo ni Brando na nagpaupo sa kanya sa sahig. Hayop ka! Pakawalan mo ako! Anong ginawa mo sa akin? Tang-ina! Tulungan niyo ako! Tinulungan siyang makatayo ng 2 lalaki. Hinawi ni Brando ang dugo sa kanyang noo at galit na tinignan si Kiyoshi na may galit din sa mga mata. Umaasta kang malakas kahit nakatali ka na. Ang kapal ng mukha mo. Kailangan mong makulong, Brando. Isa kang demonyo. Kailangan mong isumbong sa pulis. Bitawan mo ako. Mahigpit na hinawakan ni Brando ang kanyang 2 pisngi. Hindi mo nga kayang makawala sa kadena. Kaya paano mo ako masusumbong sa mga pulis?
Wala kang laban ngayon, Cleoshi. Dahil hawak ko ng ulo mo ngayon. At ang tanging gagawin mo lang ay sumunod sa akin. Pakawalan mo ako! Tumayo sa pagkakaupo si Brando. Nakangiting pinagmasdan ng asawa dahil hindi nito alam kung anong gagawin nila sa kanya. Dahil may iba ring kababaihan ang naroon. Dalhin siya sa fitting area para paliguan at bihisan. Siguraduhin niyo na makakatulog siya sa turok. Anong ibig mong sabihin? Teka, saan niyo ko dadalhin? Brando! Brando! Anong gagawin mo sa akin? Bitawan niyo ako! Anong... Sa isang iglap lang ay tinurukan si Cleoshi sa leeg ng isang drugs kung saan makakatulog siya. Na sana ay nagising na mula sa pagkakahimatay ay muli na naman siyang nakatulog. Nagising si Cleoshi na nasa loob ng isang makulay na kwarto. Malakas ang musika sa labas at may isang babae ang nakatalikod na pumipili ng damit. Tumingin siya sa kanyang sariling katawan nang makitang nakasuot siya ng bathrobe habang nakahiga sa kama. Inilibot pa niya ang tingin sa paligid at wala nang ibang tao sa kwartong iyon kung hindi siya lang at ang babaeng namimili ng damit. Sa utak ni Cleoshi ay ang makatakas sa kamay ni Brando. Kaya kaagad siyang umasta na natutulog bago muling lumingon ang babae at ngayon ay may dala ng damit na ipangbibihis sa kanya. Nang maramdaman na akmang huhubaran na siya ng bathrobe, ay mabilis na tinaman ni Cleoshi ang hawak niyang telepono sa ulo ng babae. Nahilo ito kaya kaagad na kumuha ng tela si Cleoshi upang itali sa bibig, kamay at paa nito. Nang tuluyan ng makatali, ay lumuhod siya sa harap ng babae na umiiyak. Kung sino ka mang tauhan ni Brando, anong pakay niya sa akin? Kaagad na umiling-iling ang babae, pero hindi tumigil si Cleoshi. Please, sabihin mo sa akin. Ipinapangako ko na walang makakaalam na sa'yo nang galing ang mga salita. Kaya please, sabihin mo na. Tinanggal ni Cleoshi ang tela sa bibig niya at naghintay ng ilang segundo bago napagdesisyon ng magsalita ng babae. Ibibenta po kayo. Ang totoo po niyan, naka-reserve na kayo sa isang customer, kaya kailangan ko na po kayong bihisan. Nagmamakaawa po ako. Huwag po kayong tumakas. Mapapatay po ako nila. Base sa sitwasyon ng babae ay isa lamang itong minor at inosente. Maawain si Cleoshi kaya hindi niya kayang iwan ang batang iyon sa kamay ni Brando. Kung ganon, tatakas ako. Kasama ka. Po? Alam kong biktima ka lang din dito kaya sumama ka na sa akin. Pero paano po kung mahuli tayo? Mahuhuli tayo kapag nanatili kang nakaupo riyan. Halika na! Nagbihis ng maayos na damit si Cleoshi at gamit ang iba pang mga damit ay tinali ito ni Cleoshi sa doorknob hanggang sa metal na bintana upang hindi ito mabuksan ng kung sinong papasok. Pumatong si Cleoshi sa kama at buong lakas na binuksan ang ventilation sa taas kung saan doon sila lalabas. Ikaw na mauna, dali! Kaagad na umakyat ang babae roon at medyo natagalan pa dahil hindi ito marunong. Sa hindi inaasahan ay isang pagkatok mula sa pinto ang narinig niya kaya kinabahan si Cleoshi dahil hindi pa nakakaakyat ang kasama niya. Lumalakas na ang katok at sumisigaw na sa labas pero sa wakas ay nagawa na ring makaakyat ng babae kaya nakaakyat na rin si Cleoshi at muling sinara ang vent na parang walang nangyari. Sa pagdaan nila sa vent ay saksi sila sa mga maruruming ginagawa ng bar na iyon. May nadaanan silang mga kwarto kung saan binibenta ng mga dalaga ang kani-kanilang katawan. Huminto sila sa kusina ng bar kung saan maswerte sila dahil walang tao. Bumaba na sila at hinay-hinay na naglakad marating lang ang exit. Napangiti si Cleoshi nang hindi ito nakalak. Mauna ka na. Naunang nakalabas ang babae
at makakalabas na sana si Kiyoshi nang biglang Huli ka! mahigpit na hinawakan ni Brando ang kanyang buhok habang kinakaladkad pabalik sa loob. Ate! Muling bumalik ang babaeng tinulungan niya pero sinenyasan ito ni Kiyoshi na huwag nang bumalik. Tumakbo ka na! Takbo! Walang nagawa ang babae kundi tumakbo palayo para sa kanyang sariling buhay. Hayop ka! Isa kang matalinong hayop ka! Napamangha mo ako! Pero sa ngayon, hula ka ng takas. Malakas siyang sinuntok ni Brando sa tiyan na nagpahiga sa kanya sa sahig. Napaluwa ng dugo si Kiyoshi dahil sa lakas ng suntok. Pinapainis mo ako! Malakas na sipa ang natanggap na naman niya hanggang sa dumami na iyon. Kung di ka lang sana tumakas, hindi na sana mangyayari to sa'yo. Pero isa ngang matalino si Kiyoshi. Kahit ilang suntok at sipa na ang natanggap niya, ay gumawa pa rin siya ng paraan. Kinuha niyang isang fire extinguisher at malakas na sinapol sa paa ni Brando na nagpaluhod dito sa sahig. Sabay-on niya dito sa extinguisher sa harap ng mukha ni Brando na nagpasigaw sa kanya. Gumapang si Kiyoshi palayo at kahit na nahihirapan na siya, ay lakas loob siyang muling tumayo. Pero aksidente niyang natamaan ang mainit at kumukulong tubig. Napaso ang kanyang kaliwang braso dahil doon. Kiyoshi, bumalik ka rito! Dahil sa fire extinguisher ay nahirapang makita ni Brando ang daan. Kaya kinuha ni Kiyoshi ang kumukulong tubig at itinapon ito kay Brando. Kaagad na tumakbo si Kiyoshi palabas. Paika-ika man ang kanyang lakad ay hindi siya huminto sa pagtakbo palayo sa lugar na iyon. Nang makalayo ay napaupo siya sa lupa sa gilid ng isang makipot na eskinita at tila hinahabol ang kanyang hininga. Halo-halo ang emosyon ni Kiyoshi. Masaya siyang nakatakas sa kamay ni Brando at meron ding takot na bumuo sa kanya. Pinagmasdan ni Kiyoshi ang kanyang sarili. Puno ng sugat ang kanyang kamay at paa. Mahapdi rin ang sugat na nakuha niya sa kumukulong tubig. Gusot-gusot na ang damit at duguan din. Natuyo na rin ang luha sa mga mata ni Kiyoshi. Namamaga rin ang kanyang mata dahil natamaan ito sa sipa ni Brando. Gustong tumayo ni Kiyoshi at manghingi ng tulong sa mga pulis. Pero hindi niya na kaya. Napagod na ang katawan niya. Hanggang sa makatulog siya roon dahil sa pagod. Nako, saan ba siya galing? Ewan ko, tignan mo rin oh, kawawa naman. Nako, dumadami na talaga ang pulubi dito sa atin. Sa tingin ko lang, galing to sa away. Ang musmus na ng muka. Dumaan ang ilang linggo ay nanatili doon si Kiyoshi. Nakabaluktot palagi sa isang karton. Hindi na rin makikita na isa pala siyang babae. Nakatakip ang kanyang muka mula sa nakuha niyang damit at minsan ay binibigyan siya ng pagkain ng mga taong naaawa sa kanya kapag dumadaan. Dahil sa nangyari kay Kiyoshi ay napagtanto niya na mas mabuting manatiling ganon. Napagod na siya. Sa loob ng ilang oras sa pag-iisip noon ay marami siyang napagtanto. Isa na roon ang kawalan ng kapangyarihan para magsumbong sa pulis dahil alam niyang gagawin ni Brando ang lahat. Mabaligtad lang ang kaso. Natatakot din siya na baka hindi pa niya marating ang istasyon ng pulis ay kinuha na siya ng mga kasamahan ni Brando. Kaya mas ginusto na lamang ni Kiyoshi na manatiling walang nakakakilala sa kanya dahil sa pagkakataong iyon ay hindi na siya ulit masasaktan pa. Drop boy again, sir. Thank you so much. Nakangiting pumasok sa makinis na Ferrari si Billy, isang milyonaryo at may angking kagwapuhan na lalaki. Sa edad na 25 years old ay nakapagpundar na siya ng sariling lupa at bahay. Hindi lamang ito madiskarte sa mundo ng trading industry,
kundi may talino rin siyang natatangi. Pinaharurot na ni Billy ang sasakyan upang puntahan ang kaibigan na matagal niya nang hindi nakikita. Pinark ni Billy ang kanyang sasakyan at pumasok na sa isang resto bar kung saan bumungad ang mahinahong musika at mga babasaging glass na nasa taas. Good evening, sir. Billy! Billy! Ikaw nga! Naglakad palapit si Aizo sa kaibigang si Billy na nakangiting pumasok ng bar. Aizo! Long time no see. Grabe! Nakaraang taon tayo nang huling magkita. Ang busy at successful na talaga ng kaibigan ko. Tignan mo nga naman oh. Naparami lang talaga ng gawain this past 3 months. Oo nga pala, para sa'yo. Hulo, nag-abala ka pa talaga. Pero salamat ah. Upo ka muna. Umupo sa may counter si Billy at pinagmasdan ang paligid. Namiss niya ang tumambay dito noong mga panahon na wala pa masyadong ginagawa sa trabaho at higit sa lahat noong mga panahon na kailangan niya ng makakausap ay nandoon agad si Aizo. Oh, tikman mo to. New drink namin to. Yan din ang bestseller namin. Ininom iyon ni Billy at tama nga na masarap ito. Totoo nga. Masarap. Salamat. Oo nga pala. Kumusta ang buhay mo? Eto, okay naman. Patuloy lang. About pala sa bar na to, maglalagay ako ng 2nd floor. Maganda ba? Magugustuhan niya ng marami. Naku, mapapadalas yata ang pagpunta ko rito. Masaya nga akong tumaas ang customer ratings ng bar ko, Billy. Mabuti yan. Diba sabi ko sa'yo noon, ipagpatuloy mo to kasi talagang lalago ka. Kaya heto, tama nga na lumago ka. Mabuti lang talaga at nakinig ako sa'yo. Pangiting inubos ni Billy ang iniinom na drinks at muling nilibot ng tingin ang paligid. Napatingin siya sa labas kung saan makikita ang kaharap na bar sa kabilang daan. Ang lapit ng kakompetensya mo ah. Oh, yan ba? 3 months pang nandyan yan. Malakas naman yata ang kita ng may-ari. Pero base sa alam ko, may illegal na ginagawa yan sa loob. Talaga? Oo, 3 beses nang may nag-raid dyan pero walang nahuhuli. Ganun ba? Oo. Ikaw? Kumusta naman ang buhay mo? May girlfriend ka na ba? Mahinang natawa si Billy sa tanong ng kaibigan. Girlfriend? Mukha bang meron? Sa kagwapuhan mong yan, mahirap na hindi ka hinahabol. Kaya sa tingin ko, ikaw yung may problema. Hindi lang interesado. Sa dami ng nakapila, wala ka talagang magustuhan. Baka hindi pa oras. 25 ka na, hoy! Business na lang muna. Business at love life. Pwede namang pagsabayin oh. Not the right time pa yata. Napasa po sa ulo si Aizo dahil sa dami ng rason ni Billy. Halata nga na wala pa talaga itong plano sa love life. Oo na, di na kita pipiritin. Bahala ka sa buhay mo, maging single ka forever. Bakit? Ikaw, meron? Hindi nakasagot si Aizo kaya natawa si Billy. Ganoon ang bonding ng magkaibigang Aizo at Billy. Since high school ay magkaibigan sila. At hanggang ngayon na may kani-kaniyang responsibilidad na ay hindi pa rin nawala ang pagkakaibigan nilang dalawa. Sumapit ang alas 9 ng gabi ay naisipan ng umuwi ni Billy dahil may trabaho pa siya bukas at bago siya umuwi ay may bibisitahin pa siya. Gustuin ko mang manatili rito hanggang umaga kaso may trabaho pa ako bukas. Kita na lang tayo sa susunod, Zoe. Sige. Ingat ka, Bill. 24/7 akong open dito kaya feel free to come. Umalis na si Billy at pinaandar niya ang kanyang sasakyan na nakaparking hindi kalayuan sa bar. Inon niya ang FM radio para makinig sa mga musika habang nagmamaneho. Dumaan sa isang flower shop si Billy upang bumili ng bulaklak para sa kanyang ina na bibisitahin niya ngayon. Good evening, sir. Good evening. Can I get the usual? Sure po.
Suki sa flower shop na iyon si Billy. Kaya kapag sinabi niyang usual ay alam na nang nagde-decorate ng bulaklak kung ano ang gusto ni Billy. Here, sir. Thank you. Muling nagmaneho si Billy at minsan ay napapatingin sa bulaklak. Sunflower ang paboritong bulaklak ng kanyang ina. Kaya hindi siya magsasawang regaluhan ito ng bulaklak sa tuwing bumibisita siya. Nang marating ang lugar ay tahimik at iilang tao lamang. Sa tuwing pumupunta doon si Billy ay hinay-hinay nang nawawala ang mabigat na pakiramdam na nararamdaman niya sa tuwing binibisita ang lugar na iyon. Hindi na tulad noon na umabot sa punto na sinisisi niya ang kanyang sarili. Hinawi ni Billy ang mga tuyong dahon na tumatakip sa lapida ng kanyang ina. Umupo siya sa lupa at nilapag sa tabi ng puntod ang bulaklak. Hi, Ma. Binilhan nga pala kita ng paborito mong bulaklak. Nagiging suki na ako ng flower shop na yun. Hinaplos ni Billy ang puntod ng ina at muling naalala ang mga panahon na nabubuhay pa ito. Palagi siyang pinaglulutuan ng paborito niyang pagkain at ang taong karamay niya at ang kasama niyang lumaban sa buhay. Pero hindi mo talaga masasabi kung hanggang kailan ang isang tao. Pumanaw ang kanyang ina sa edad na 43 noong 15 years old pa lamang si Billy. Nagkaroon ito ng sakit na pneumonia. Matagal na pala itong iniinda ng kanyang ina. Ito'y hindi agad na agapan, kaya lumala at umabot sa punto na hindi na kinaya ng kanyang katawan. Ilang minuto na pagbisita at pangungumusta sa kanyang ina ay bago niya naisipang umuwi na. Paglabas ni Billy ay nakita niya ang isang manong na nagtitinda ng ice cream. Naawa siya dito dahil gabi na kaya nilapitan niya ito. Pabili pong isa. Sabay bigay ni Billy ng 1,000. Naku, iho. Wala akong panukli sa 1,000. Meron ka bang 20 pesos lang dyan? Sa inyo na po ang sukli, Manong. Pero malaking pera to. Sa inyo na po, Manong. Salamat, iho. Bumalik na si Billy sa sasakyan habang kinakain ang ice cream. Sa hindi kalayuan ay napansin ni Billy ang isang taong nakabuluktot sa lupa. May isang asong lumalapit sa kanya. Napangiwi siya nang makitang dinidilaan ng aso ang mga sugat sa paa ng pulubi na iyon. Napailing na lang siya at binuksan na ang sasakyan pero kusang huminto ang kanyang katawan na tila ayaw siyang pasakayin dahil pinipigilan siya ng konsensya at awa. Nilapitan niya ito at napailing nang nangangamoy na ito. Nakakaawa ang sitwasyon dahil puno ng sugat, nilalamok at halos ilang araw nang walang kain. Tumakbo pabalik si Billy sa kanyang kotse at kinuha ang pagkaing binili niya na pang-ulam niya sana sa umagahan bukas dahil napapagod na minsan magluto si Billy. Excuse me, kumain po muna kayo. Nakita ni Billy na gumalaw ito ng kaunti. Nakita ko kayong dinidilaan ng aso ang sugat nyo. Kumain na po kayo. Mahina ang galaw ng pulubi. Nakatakip ang kanyang muka ng damit kaya tanging ang maliit na katawan lamang ang nakikita. Nang makita ng pulubi ang masarap na pagkain ay dali-dali niya itong binuksan at kaagad na kinain. Tumayo na si Billy para sana umalis nang biglang magsalita ang pulubi. Salamat. Kunot noong tumingin si Billy sa pulubi nang marinig ang boses babae. Pinagmasdan niya ang pulubi. Hindi niya akalaing isa pala itong babae. Nilibot niya ng tingin ang paligid. Tahimik, madilim at delikado para sa isang babae na manatili doon. Miss? Napahinto ang pulubi sa pagkain nang sabihin iyon ni Billy. Nakita niya na ngayon ang mukha nito. Puno ng dumi pero mahahalata talagang babae ito dahil sa magandang mga mata at hanggang balikat na buhok. Anong ginagawa mo rito? Delikado. Marami ka pang sugat sa mga paa
at kamay mo. Kailangan mong gamutin. Hindi sumagot ang babae at patuloy sa pagkain na tila nasanay na ito na iyon ang mga sinasabi ng mga tao sa kanya. Sumama na ho kayo sa akin. Dadalhin kita sa ospital. Tuluyan na ngang natigilan ang pulubi. Nilapag ang pagkain at dali-daling niligpit ang higaan nito. Salamat na lang. Teka, saan po kayo pupunta? Paika-ika ang lakad nito kaya mas nangibabaw ang kaba kay Billy. Lalo pa at babae pa nga ito at nag-iisa lamang. Delikado na ikaw lang mag-isa, miss. Kailangan mong dalhin sa ospital. Wala akong pera. Ako nang bahala sa babayarin. Hindi kita kilala. Ganito na lang. Tatawag ako ng pulis para sila ang hahatid sa'yo. Pulis? Hindi ka tatawag ng pulis. Akmang kukuhanin sana ni Billy ang phone niya pero hindi iyon natuloy nang biglang nanginig at kinabahan ang babae. Nahulog ang dala niyang karton at nawawalan ng balanse sa paglalakad kaya kaagad siyang tinulungan ni Billy. O sige, hindi na ako tatawag ng pulis. Kumalma na po kayo. Walang tatawag ng pulis. Kinuha ni Billy ang kanyang identification card sa bulsa at pinakita sa pulubi. Anderson Billy Velasquez, CEO in a trading company. Wala po akong balak na masama sa inyo. Gusto ko lang kayong magamot sa ospital. Kaya sumama na po kayo sa akin dahil lumalala na ang mga sugat nyo. Nagmamakaawa po ako. Suliyap sa nakaraan. Malakas ang ulan at tinuon din ang hangin. Nasa gilid ng daan ang mag-inang sina Susan at Billy. Patuloy sa pag-iyak ang bata habang pinapatahan naman ng ina ang kanyang anak. Hindi nila alam kung saan sila patungo dahil tumataas na ang tubig. Wala silang matutuluyan. Na-evacuate na halos lahat ng tao sa lugar na yon habang sila ay walang kamalay-malay na naiwan pala. Mama! Anak, tumahan ka na. Natatakot ako, Mama! Saan tayo pupunta? Nanginginig ang mga paa ng kanyang ina habang buhat-buhat sa likod ang anak. Kanina pa sila nanghihingi ng tulong sa mga sakyang dumadaan pero wala ni isa ang may awang tumulong. Aksidenteng nakatapak ng matulis si Susan dahilan ng pagkawalan niya ng balanse. Napaupo sa lupa si Susan habang iniinda ang pagkatama ng kung anong matulis sa kanyang kanang paa. Mama! Anak, manghingi ka ng tulong. Hindi na makatayo ang kanyang ina dahil natamaan talaga ang kanyang paa ng basag na salamin at ngayon ay dumudugo na ito. Umiiyak na tumatakbo si Billy habang sumisigaw. Halos lahat ng nadaanan niya ay hindi siya pinapansin. Kasabay ng pagtulo ng mga butil ng ulan sa kalangitan ay ganoon din ang kanyang mga luha. Tulong! Tulungan niyo po kami! Ah! Napapikit si Billy nang may sakyang dumaan sa kanyang harapan at hindi niya iyon nakita. Ang akala niya ay masasagasaan na siya pero huminto ito bago matamaan ang kanyang munting katawan. Isang lalaking may katandaan ang lumabas ng sasakyan at kaagad na nilapitan si Billy. Okay ka lang ba, iho? Hindi ka ba natamaan? Diyos ko, munti ka na yan. Tulungan niyo po kami! Bakit wala ba kayo sa evacuation center? Nasaan ang mga magulang mo? Umiiyak na tinuro ni Billy ang kaliwang daan kung saan nakaupo roon ang kanyang ina habang iniinda ang sakit ng sugat na patuloy sa paglabas ng dugo. Alpha 1, get his mother in the car. Isang lalaking may matikas na katawan ang tumatakbong nilapitan ang kanyang ina at binuhat ito papunta sa sasakyan. Muling lumingon si Leonor kay Billy na hinahawin na ngayon ang luha sa mga mata. Magiging maayos din ang lahat. Halika na. Salamat po!
Mahigpit na niyakap ni Billy ang lalaking tumulong sa kanila na nagngangalang Leonor. Ang simpleng tulong na iyon ay magpapabago pala sa buhay ng mag-ina, lalo na kay Billy. From now on, you will be living in my mansion. Free resources and education for your child. Musmos at hindi pa nauunawaan ni Billy ang mga salitang iyon. Pero base sa mga reaksyon ng kanyang ina ay masaya ito kaya masaya rin si Billy. 5 years old pa lamang siya nang maranasan niya ang manirahan sa gilid ng kalsada. Tanging karton ng higaan at umaasa sa bigay ng mga taong dumadaan. Hindi sana mangyayari sa kanila iyon kung hindi lang pinatulan ng kanyang ina ang stepdad ni Billy na isa palang drug addict. Nagkaroon ng komplikasyon sa pagitan ng ina ni Billy at sa lalaking iyon na humantong sa punto na nawala lahat ni Susan ang kung anong meron siya. Balik sa kasalukuyan. Kasalukuyang nasa hallway ng hospital si Billy. Hinihintay niyang lumabas ang doktor kung saan kasalukuyang ginagamot ang babaeng pulubi na tinulungan niya. Sa ilang minutong paghihintay ay lumabas na rin ang doktor. How's the patient, Doc? So far, she is good, but she is currently having minor injuries at ginagamot na siya ng mga nurses. She also have a diarrhea because of the bacteria from the foods she ate. Mabuti nga at naidala mo siya rito dahil mataas din ang lagnat niya. Tumango-tango bilang sagot si Billy dahil kung hindi siya tumigil sa pagpupumilit na tulungan ang babaeng iyon ay baka sa susunod na araw ay may buhay nang mawawala. And also, she needs a very long bath today. Kaya medyo matatagalan pa bago mo siya mabibisita. Walang problema, Doc. Maraming salamat po. Umalis na ang doktor at sa mga sinabi nito ay naisipan ni Billy na bumili muna ng pagkain para pagdating niya ay baka tapos na ang pagpapaligo sa babaeng pulubi at pwede na siyang pakainin dahil alam niya na nagugutom na iyon. Pagbalik niya ay kakalabas lang din ng mga nurses. Grabe! Hindi ko inaasahan. Ganun pala siya kaganda. Maswerte talaga siya. Mabait ang nakakita sa kanya. Dumiretso lamang si Billy at pumasok na sa kwarto. Natigilan siya nang makita ang isang babaeng nakaupo sa hospital bed. May bandage ang kamay at ilang parte ng paa. Medyo basa ang buhok, makinis ang balat at higit sa lahat, maladyosa ang muka sa ganda. Kunot noong bumalik sa labas si Billy upang tignan ang room number. Tama naman na. Saan ba nila nilagay yung babae? Muling pumasok si Billy upang tanungin ang babaeng nasa kama na kanina pa nakatingin sa kanya. Excuse me, miss. May nakita ka bang babae na pulubi? Maraming sugat ang paa at braso niya. Nakasuot ng itim na gusot na damit. Napakurap lamang ang babae, kaya nalilito na si Billy. Pasensya na. Sa doktor na lang ako magtatanong. Mr. Anderson Billy Velasquez, tama? Muling napalingon si Billy sa babae ng diretsyo nang sinabi niya ang kanyang pangalan. Teka, paano mo nalaman ang pangalan ko? Pangiting bumaba ng hospital bed ang babae, kaya nagulat si Billy dahil baka mapanong ito dahil sa mga natamong sugat. Pero hindi niya na ito napahinto nang makalapit na sa kanya. Salamat po. Maraming salamat. Kung hindi dahil sa inyo di sana patay na ako sa gilid ng kalsada. Maraming salamat po. Kunot noong pinagmasdan ni Billy ang babae. Napatakip siya ng bibig nang mapagtanto. Ikaw yung pulubi? Tumango bilang sagot ang babae, habang si Billy ay naiwang nakatulala at hindi makapaniwala na ang pulubing niligtas niya ay sa likod pala nito ay isang diyosa ang ganda. Ang sarap! Ilang araw na akong hindi nakatikim ng fried chicken. Hoy,
Hinay-hinay lang. Baka mabiluukan ka. Pasensya na po. Sabi ng doktor, may lagnat ka raw. Kumusta ang pakiramdam mo? Nginuya naman ng babae ang pagkain sa kanyang bibig bago ito sumagot. Halos magdadalawang buwan na akong nasa daan nakatira. Halos araw-araw ramdam ko pong may lagnat ako kaya ngayon parang hindi na tumatalab sa akin yung sakit ng ulo. Nako, hindi yan pwede kasi hindi ka na pulubi ngayon. Opo, pasensya na po. Tila nanibago si Billy sa mga papo at opo ng babae dahil base sa kanyang itsura parang magkaedad lamang sila. Kaya kinausap ito ni Billy patungkol doon. Miss, pwede mo naman akong tawaging Billy. Kasi parang magkaedad lang naman tayo. Nagmumukha kasi akong matanda niyan. 25 pa ako. Ay, pasensya na po. Pareha lang pala tayo ng edad. Pangiting tumango-tango si Billy bilang sagot. Oo nga pala, Billy. Pinunasan ni Kiyoshi ang kanyang kamay bago ito iniabot kay Billy. I am Kiyoshi. Nice meeting you. Ang nakangiting mukha ni Billy ay naglaho nang marinig ang pangalang sinabi ng babae. Kiyoshi? Sulyap sa nakaraan. Malaki ang mansyon, maraming lugar at pasikot-sikot. May mga limitasyon din ang mag-ina sa lugar, kaya kung saan lamang sila nararapat na tumapak ay doon lamang. Mama, sarap ng ulam natin. Masaya na ba ang Billy ko? Opo. Hinaplos ng kanyang ina ang maliit na pisngi ng anak. Magtatrabaho bilang kasambahay ang mama mo, kaya ikaw, huwag kang gagawa ng sakit sa ulo. Sumunod ka sa utos ko. Nakikinig ka ba? Opo. Napahinto sa pagkain ang mag-ina nang marinig ang pagbagsak ng malakas na ulan sa labas. Naku, ang mga sampayan! Tulungan na kita, Ma! Huwag na, pag-isarado na lang itong pinto sa kusina. Opo. Pagpunta ni Billy sa kusina, isasarado niya na sana ito nang mapansin sa labas ang isang batang nakabuluktot at umiiyak ito. Kaagad na kumuha ng payong si Billy. Nilapitan ang batang babae at pinayungan niya. Humangad ang batang babae at tama nga na umiiyak talaga ito. Bakit ka umiiyak? Umiling ang batang babae sabay hawi ng kanyang luha. Anong wala? Umiiyak ka oh. Yumuko si Billy at ngayon ay silang dalawa na ang nasa ilalim ng payong. May nangaaway ba sa'yo? Wala naman. Naninibago lang kasi ako. Namiss ko ang mga kalaro ko sa orphanage. Wow! Galing ka pala sa orphanage? Di ba maraming laruan doon? Ngumiti ang batang babae at tumango. Oo, marami. Kiyoshi! Napatingin ang dalawang bata nang marinig ang sigaw ng isang kasambahay. Paano yan? Tinatawag na ako. Tumayo na ang batang babae at akmang aalis na sana pero hinawakan ni Billy ang kanyang kamay. Ano nga palang pangalan mo? Pangiting tumingin ang babae sa kanya at ang mga ngiting iyon ay hindi malilimutan ni Billy. Cleo siyang pangalan ko. Balik sa kasalukuyan. Kasalukuyang chinecheck ng mga doktor si Kiyoshi habang si Billy ay nasa paligid at malalim ang iniisip. Dahil sino ba naman ang mag-aakala na ang batang babaeng nakilala niya noon sa mansyon ng taong tumulong sa kanilang mag-ina ay walang iba kundi ang babaeng pulubi na tinulungan niya. Paano siya humantong sa ganito? Bumalik sa wisyo si Billy nang tawagin siya ng doktor. Bumaba na ang lagnat ng pasyente at ilang oras na lang ay pwede na siyang makalabas. Salamat po, Doc. Billy, anong sabi ng doktor? Pwede ka nang makalabas maya-maya. Nawala ang ngiti sa labi ni Kiyoshi dahil muli niyang naalala na wala pala siyang bahay na matitirahan
At higit sa lahat, kailangan niyang magtago dahil baka nasa paligid lamang si Brando. May problema ba, Miss Cleoshi? Wala naman. Alam ni Billy na meron talagang pinoproblema si Cleoshi ngayon. Higit sa lahat, bakit naging pulubi siya ng halos 2 buwan at wala man lang naghanap. Wala kang mauuwian. Napaiwas ang tingin si Cleoshi dahil tama ito. Sa kaibigan ko na lang ako, titira muna. Sinong kaibigan mo? Ihatid na kita roon. Huwag na. Umiling bilang sagot si Billy dahil masyadong halata si Cleoshi. Nagsisinungaling ka, alam ko. Hindi na nakatanggi si Cleoshi dahil totoo nga na wala itong kaibigan na matitirahan ng bahay. Okay, you can live in my house if you want to. Ha? You can live in my house. Talaga po? Pwede po ba? Ang ibig kong sabihin, kung ganon, pwede po akong maging kasambahay sa inyo? No need to. Sa ayaw at sa gusto nyo, tutulong po ako sa inyong bahay para naman po may silbi ako kapag titira roon. I swear, okay lang talaga. Kahit na po, nakakahiya na tumira sa bahay at kahit paglinis hindi ko magawa. Wala nang nagawa si Billy nang nagpumilit ito. Fine. Sa kabilang banda ay halos araw-araw nag-celebrate sina Brando at Adelaida sa mga nakuha nilang papuri mula sa kumpanya. Cheers! Cheers! So, what's your next plan? Hinay-hinay lang. Baka matapilok tayo. Bastang importante, wala ng Cleoshi nasa gabal. Tama. Anyway, may balita ka na ba kung nasan siya? Wala. Pero 2 buwan nang lumipas pero walang balita. Kaya sa tingin ko, natatakot na yun na magpakita ulit. But I think she's currently having a plan right now. Just a gut feeling. Ano ba? Tigilan mo yan. Nega ka naman sa mga plano ko. Sorry. I was just thinking if... Huwag ka nang sumagot. Wala ka namang naitulong ng maayos. Napayuko na lamang si Adelaida habang si Brando ay abot tenga ang ngiti. Ngayon na naitumbak ko na si Cleoshi. Isusunod naman natin ang ugat ng lahat. Si Leonor, ang ama ni Cleoshi. Kasalukuyang naglilinis sa sala si Cleoshi habang si Billy ay seryoso at nakafocus ang tingin sa trabaho nito sa laptop. Hindi maiwasang mapatingin si Cleoshi kay Billy dahil hindi rin niya maitatanggi na may kagwapuhan din ito at higit sa lahat ay may kabutihan sa puso. Gabi na nang matapos sa pagtatrabaho si Billy habang si Cleoshi naman ay nakapagluto na ng pagkain. Kakain na tayo, Billy! Pangiting naglakad si Billy papunta sa sala kung saan nakahain ang mga niluto ni Cleoshi. You know what, before? I've been eating processed food because I don't have much time to cook. So thank you so much, Cleoshi. My pleasure. Mahinang nagtawanan ang dalawa at sabay nang kumain. Nang tumagal ay mas nagkamabutihan na ang loob nilang dalawa. Nahahantong sila sa punto na pasikreto na pala silang may gusto sa isa't isa. Kumatok si Billy sa pinto ng kwarto ni Cleoshi kaya pinagbuksan niya ito. May kailangan ka, Billy? May party kasi na magaganap bukas ng gabi. And I am inviting you to come with me. Would you? Nakakahiya po yata. No, don't be. Actually, it's a must to have a partner in a party. Yun ang sabi ng host namin. Kung ganon, sige po. Ayoko rin naman kasing maiwan dito. Pero, ano po bang susuotin na damit? Wala yata ako masyadong pang-party na damit. Oh, about that. I already reserve you in a cosmetic shop. Dadaan tayo roon bago tayo pumunta sa party. You can choose what gown do you like. And also, they can do makeup. Hindi makapaniwala si Cleoshi na nakahanda na pala iyon lahat.
kahit ngayon pa lang sinabi ni Billy sa kanya. So, please be ready by tomorrow morning. Bye. Mabilis ang paglalakad ni Billy paalis, kaya pasikretong natawa si Kiyoshi sa inasta ni Billy at hindi niya naiwasang mapangiti dahil sa mga ginagawa ni Billy para sa kanya. Teka lang, Billy. Kinakabahan akong pumasok. Nasa loob lamang ng sasakyan sina Billy at Kiyoshi. Puno na ng tao ang party at marami na rin ang pumapasok. Huwag ka mag-alala. I'll be on your side, Kiyoshi. Huminga ng malalim si Kiyoshi bago tumango kay Billy na handa na siya. Lumabas ng kotse si Billy at umikot upang pagbuksan siya ng pinto. Inabot ni Billy ang kanyang kamay at pangiting inabot din ni Kiyoshi ang kanyang kamay. Naglakad na sila sa red carpet. Maraming taong imbitado rin doon ang nagulat at napapatingin sa kanila. Nakaramdam ng kaba si Kiyoshi pero kinalma niya ang kanyang sarili. You look very gorgeous right now, Kiyoshi. Bulong ni Billy kaya napangiti si Kiyoshi. Thank you. Parte iyon sa plano ni Billy upang lakasan si Kiyoshi ng kalooban sa harap ng madla. Nagsimula na ang party. At pinalakas ni Billy ang loob ni Kiyoshi at hindi niya ito iniwan. Nanatili lang ito sa kanyang tabi. Kaya unti-unting naka-adapt din si Kiyoshi sa paligid. Dumaan ang ilang oras at natapos na rin ang party at nag-excuse muna si Kiyoshi para mag-CR. Nasa loob siya ng isang cubicle at lalabas na sana nang makarinig ng pag-uusap mula sa mga babaeng kakarating lamang. Nakita niyo si Mr. Billy? Oo, may kasamang babae. Hindi ko yun in-expect kasi hindi naman ganoon si Sir. Kaya nga ang swerte ng babaeng yun. Sarami ba naman ang pumipila sa kanya, siya ang maswerteng napili. Parang Cinderella in real life ang peg Narinig lahat iyon ni Kiyoshi at hindi maitatangging napangiti siya. Ang mapili bilang partner sa party ay hindi basta-basta. Kaya ganoon na lamang ang kilig ni Kiyoshi dahil siya ang napili ni Billy. Paglabas niya sa CR ay nasa hallway si Billy. Nakasandal sa pader at naghihintay sa kanya. Habang naglalakad siya palapit kay Billy ay hindi niya maitatanggi na pogi ito sa kanyang suot na formal. Pasensya na, medyo natagalan. No, it's okay. Let's go. Hindi inaasahan ni Kiyoshi na iaabot pa talaga ni Billy ang kamay niya. Tapos na ang party pero nanatili pa rin ang pagiging gentleman ni Billy. Nagkukwentuhan sila habang naglalakad palabas ng building na iyon. Pero natigil ito nang may tumawag sa pangalan ni Kiyoshi sa gilid. Kiyoshi! Pamilyar sa kanya ang boses na iyon at nang lumingon siya ay hindi nga siya nagkamali. Biglang naalala ng dalaga ang mga pangyayaring ayaw na sana niyang maulit pa at maalala. Pero nang makikitaan ng harap-harapan ang mukha ng kanyang ex-husband na si Brando, ay tila bumalik lahat ng trauma niya. Brando? Malademonyo itong ngumiti at humakbang palapit, kaya agad na umatras si Kiyoshi, habang si Billy naman ay alerto, kaya kaagad siyang pumaharap. Inilayo si Kiyoshi kay Brando, habang hindi inaalis ang kamay na nakahawak kay Kiyoshi. Oh, Billy. Nice meeting you. Nakakagulat Bakit kasama mo ang asawa ko? Stop it, Brando. Hindi na kita asawa. Hula nang tayo. May mga tao pang nandoon kaya nanatili ang kanilang boses sa katamtaman lang. Ex-husband nga pero sa papel, hindi pa tayo annulled. May karapatan pa rin ako sa'yo. Si Billy, na tahimik lamang, ay hinay-hinay na naunawaan din ang sitwasyon ni Kiyoshi. Mula sa sitwasyon na naging pulubi siya, pagkakaroon ng mga sugat sa katawan noon at kung paano siyang umasta sa harap ng kanyang ex-husband. You better go, Brando.
Natigilan si Brando sa sinabi ni Billy. Teka lang, Brad. Mali yata ang mangialam sa away ng mag-asawa. She said, she's not your husband anymore. Isn't it enough to understand that she doesn't want to see you again? Nakita ni Billy kung paanong kinuyom ni Brando ang kanyang mga kamao. Please, you better go, or else I call the guards to escort you out. Jill, lalabas na. Hey, Kiyoshi, watch your steps. Nang makaalis na si Brando, ay lumuwag na rin ang kapit ni Kiyoshi sa kamay ni Billy. Napahawak ito sa dibdib at bakas sa mga mata na gusto nitong umiyak. Salamat. Akmang maglalakad na sana ang dalaga nang pinigilan siya ni Billy. I think you need to tell me something. I need to know what's happening in your life. Maybe I can help you. Humangad si Kiyoshi at nakikita doon ang mga mata niya na natatakot. Tahimik na nagmamaneho ng kotse si Billy. Hinihintay niya lamang na magsalita si Kiyoshi kung kailan niya gusto. Narating na nila ang bahay ni Billy at hanggang makapasok ay walang sinasabi si Kiyoshi. Nakahiga na sa kama si Billy, nakatulala sa kisame. Hindi siya makatulog sa pag-aalala kay Kiyoshi. Ayaw rin niya na dumaan ang panibagong araw na hindi nalalaman ang mga kagaguhang ginawa sa kanya ng ex-husband niya. Hindi rin siya makapaniwala na si Brando, ang kinikilalang susunod na CEO sa kumpanya ni Leonor, ay ex-husband pala ni Kiyoshi. Isang pagkatok sa pinto ni Billy ang nagpaupo sa kanya sa pagkakahiga, kaya kaagad siyang tumayo at binuksan ang pinto. Kiyoshi, hindi kasi ako makatulog. Do you need anything? I mean, what do you want to talk about? I know that you're dealing with something, and you need someone to let that out. You can talk to me. Kusang tumulo ang mga luha sa mata ni Kiyoshi na kaagad yung hinawi ni Billy, kaya nagulat siya sa ginawa ng lalaki. You can trust me, Kiyoshi. Nasa taas ng bahay silang dalawa. Buong makikita ang magandang buwan at mga bituing nakapalibot doon. Brando is my husband for 2 years. We met in my father's company. We became friends, and later announced our relationship. But then, 4 months ago, I witnessed him having an affair with someone. Sa bahay pa namin talaga. Ikinuwento niya rin ang mga naging laban niya sa loob ng bar at kung paano siya nakalabas at umabot sa puntong naging pulubi siya. That's why you decided to stay out of the police? Oo, kasi alam ko mababaliktad at mababaliktad ang kaso at ayokong mangyari yon. At kanina, nang makita ko siya, hindi ko siya kayang harapin. Natatakot ako, Billy. I understand. But in order to get the justice you wanted, we need to seek help from the police. Tumango naman bilang sagot si Kiyoshi. Natatakot man ako sa mga mangyayari sa akin, pero kailangan ko tong harapin. Dahil alam ko na gumagawa na siya ng plano ngayon at ayokong maunahan ako. Hinawakan ni Billy ang kamay ni Kiyoshi na parang pinapakalma siya. I'll fight with you. Tutulungan kitang makuha ang hustisyang hinahanap mo. Salamat. Ang mga akala ni Kiyoshi na tutulungan siya ni Billy sa kaso ay hindi niya alam na higit pa pala roon ang mga handang gawin ni Billy para sa kanya. Para tuluyang makuha ang hustisya ay kailangan ng sapat na ebidensya. Kaya buong gabing mulat si Billy upang hanapin ang noon pa niyang binigyang kutob at ang sumapit ang alas 4 ay nagawa na rin niyang mapasunod-sunod ang mga pangyayari at mga plano ni Brando. Pangiting pinagmasdan ni Billy ang mga posibleng plano ni Brando na ngayon ay alam na niya. I will make sure your life will be miserable for making her in pain. Samantala,
Buwisit! Sinasabi ko na nga ba buhay pa si Cleoshi at talagang gagawa siya ng paraan. At yung mga sinabi ko sa'yo na gumagalaw na siya ngayon para ipabagsak ka, ay totoo yun. It was just a gut feeling. But look, Oo na. Tama ka na. Mali na ako. Buwisit. so, what's your plan? Walang oras para magalit ka riyan. You need to do something. Can you shut up for a minute, Adelaida? You want me to shut up? Kahit nasali na ako sa mga kagaguhan mo? Remember this, Brando, that I am doing this for you. Yung mga plano mong ipabagsak si Cleoshi para ako ang mapupunta sa trono niya? Akala mo nasisiyahan ako? So what? Sumang-ayon ka naman Kasali ka na rito. So stop acting as if I am a ghost. Kaya ko ring magplano. Pero lahat ng plano mo, puro basura. Kaya tumahimik ka dyan kung ayaw mo na sipain kita palabas. Fine! Talagang lalabas ako. Pabagsak na sinara ni Adelaida ang pinto at galit na tinapon ni Brando ang baso dahilan ng pagkabasag nito. Magbabayad ka sa akin, Cleoshi. Ikaw din, Billy. Sumasabay ka sa plano ko. Kaya isasabay na rin kita sa hukay. Pero hindi ko kayang bumagsak muna ang kumpanya sa kamay ko. Hanggat nandito ako sa trono, gagawin ko ang lahat. Makuha lang ang gusto ko. Ang plano ni Brando ay uunahin ng kumpanya at kapag nakuha na niya ang perang gusto niya, ay tatakas siya at magpapakalayo-layo. Sa ganoong paraan, makakatakas na siya. Thank you so much for coming. Isa-isang iwinelcome ni Brando ang mga CEO sa iba't ibang kumpanya. May plano siyang gagawin kung saan mag-i-invest ng pera ang mga CEO na iyon at lahat ng pera ay itatakas niya. Kasalukuyang nagmi-meeting sila at malapit na sana niyang makumbinse ang lahat nang biglang may pumasok sa meeting room. Brando Alejero, may warrant of arrest kami. Huhulihin ka namin sa kasong pagnanakaw ng pera at assault kay Miss Buenavista at ang attempted murder sa ama nito na si Leonor Buenavista. Anong pinagsasabi niyo? Teka, mali ang kusa niyong pagpasok dito. Huwag kayo maniwala. Pagtatanggi ni Brando. Nagsalita naman si Billy. Everyone, I am encouraging all of you to believe that he is doing an evil deed since before and right now. Billy, anong ginagawa mo rito? Nililinis ang mga dumi. Ladies and gentlemen, witness the crimes of Mr. Brando Alejero. Sa malaking screen ay pinakita roon ang mga perang ninakaw niya at pinasok sa kanyang sariling bank account at may CCTV footage din kung saan lumabas mula sa ICU room si Brando. Iyon ang kwarto ng ama ni Cleoshi na si Leonor. And guess what? Kayo sana ang susunod niyang lolokohin. He said he wants every companies to invest on him. Pero hindi niyo alam, itatakas niya ang lahat ng pera at aalis siya sa Pilipinas. What? How dare you fool us, Mr. Brando? Sabi ng isang CEO. Buti nga talaga, dumating kayo. Kung hindi, maluloko talaga kami ng demonyong yan. Saad naman ng isa pang CEO. Hindi, pakawalan niyo ako. Pagmamatigas ni Brando. Alisin niyo na yan dito. Utos naman ni Billy sa mga pulis. Hindi, hayop ka Billy. Magbabayad kayo sa akin. Kasalukuyang nasa ICU room si Cleoshi. Binisita niya ang kanyang ama na kasalukuyang na-comatose. Naaksidente ito sa sinasakyang private jet plane 1 year ago at hanggang ngayon ay hindi pa rin nagigising. Pa, kailan ka magigising? Kailangan ka na ng kumpanya. Kailangan kita. Simula kasi nung nakomatose ka, parang wala akong kasangga. But I am happy. I met someone. He helped me, Papa. That's when I know he was the little boy you helped before. Anderson Billy. Remember him?
Simula noong nakaramdam ng kuryosidad si Kiyoshi kay Billy, ay hindi siya nagdalawang isip na alamin ang pagkatao nito. At doon, nalaman niya na siya pala ang batang tinulungan ng kanyang ama noon. Ang batang nakilala ni Kiyoshi sa ilalim ng ulan. Ilang minuto lang ay naisipan na ni Kiyoshi na umalis na. Habang naglalakad siya palabas ng hallway, ay kumuha sa atensyon niya ang palabas sa telebisyon. Isa itong balita na kung saan isang lalaki ang binibidyohan ng media. Hindi nakikita ang mukha nito. Pero base sa description sa ilalim ay pamilyar ito kay Kiyoshi. Kaagad niyang kinuha ang kanyang phone at tinawagan si Billy dahil alam niyang may ginawa ito. "Billy, where are you? I saw the news. Parehong-pareho sa mga kaso ni Brando. May kinalaman ka ba rito?" Kiyoshi, I'm so sorry for not telling you. But yes, Brando is now under custody. Hindi makapaniwala si Kiyoshi sa mga sinabi ni Billy na parabang sa isang iglap lang ay nahuli na ang lalaking kinamumuhian niya. Where are you right now? Kakarating ko lang sa ospital. I was about to tell you, but you called. Mula sa entrance ng ospital ay kaagad na nakita ni Kiyoshi si Billy na naglalakad habang nasa tenga ang cellphone. Kiyoshi, can you hear me? Napahinto sa paglalakad si Billy nang walang sumagot sa linya ni Kiyoshi. Ibababa na sana ni Billy ang telepono nang may biglang yumakap sa kanya. Mahigpit at mainit na yakap ang natanggap ni Billy at nang tignan niya kung sino iyon, ito ay si Kiyoshi. Kiyoshi, Thank you. Maraming salamat, Billy. Baka sa boses ni Kiyoshi ang iyak nito at sa bawat patak ng kanyang luha ay ang galak sa puso niya. Niyakap ito pabalik ni Billy na mas nagpahigpit sa kanilang pagyayakapan. for you, I will do everything. You are worth to fight for, Kiyoshi. Ngayong nasa ilalim na ng pulisya si Brando, may karapatan ka na sa kumpanya na nararapat sa'yo. Tumangutango ang dalaga. Akin na ang trono, and I will do everything to make my father proud. I am rooting for you, Kiyoshi. Dumaan ang ilang mga buwan ay hinay-hinay nang nagiging successful ang kumpanya sa kamay ni Kiyoshi. Nawala na rin ang issue noong si Brando pa ang may hawak sa kumpanya. Kasalukuyang tumutulong si Kiyoshi sa pag-wrap ng mga souvenirs na ipapamigay sa bawat bisita na dadalaw sa party celebration ng kumpanya. Naku po, Miss Kiyoshi. Nakakaya po yata na pati kayo na CEO tumutulong pa rito. Mabuti po magpahinga muna kayo. No, I'm fine. Don't worry about me. Masaya naman akong ginagawa to eh. Ang bait naman talaga ni Miss Kiyoshi. Ang swerte namin dahil kayo ang CEO namin. Pinalaki nga talaga kayo ng maayos ni Sir Leonor. Nagmana ang kabaitan. Napangiti si Kiyoshi. Tawanan at kwentuhan ang naganap habang nagre-rap sila. At sa hindi kalayuan ay nakamasid sa gilid si Adelaida, ang kabit ni Brando. May dala itong isang kahon na naglalaman ng mga maliliit na palaka. Nanginginig ang mga paa nito at puno ng galit ang mga mata habang pinapanood si Kiyoshi na nakangiti. I'll make your day, miserable, Kiyoshi. Sinira mo ang plano ni Brando. You ruined everything. So, I will ruin yours too. Diretsong naglakad si Adelaida na kay Kiyoshi lamang ang kanyang tingin upang itapon lahat ng palaka na iyon sa kanya. Pero minamalas nga naman. Dahil sa pagiging focus ang tingin kay Kiyoshi ay hindi niya napansin ang isang janitress na kakamap lang ng kanyang dinaanan kaya kaagad na kinarma si Adelaida. Napasigaw siya. Nasapul ang kanyang puwet sa sahig at naitapon niya ang isang kahon ng palaka patungo sa kanyang sariling katawan at isa-isang tumalon ang mga palaka habang si Adelaida naman ay napasigaw sa takot nang lapitan siya
ng mga palakang iyon. Kaagad na nakuha niya ang atensyon ng lahat, lalo na kay Kiyoshi na kunot noong nilapitan si Adelaida. At nang tuluyan niyang makita ang mukha nito, ay naalala niyang siya pala ang kabit ni Brando. Nakaupo sa sahig si Adelaida habang patuloy na hinahawi ang mga maliliit na palaka na lumalapit sa kanya. Adelaida? Napahangad si Adelaida at nang makita si Kiyoshi ay napakuyom ang kanyang mga kamao. Dahil sa galit ay kumuha siya ng isang palaka at tinapon ito kay Kiyoshi. Pero mabilis ang galaw ng dalaga. Iniwasan niya lamang ito kaya hindi siya natamaan. You, bitch! Sinira mo lahat! Sana, ako yan! Ako ang nasa trono mo! But you ruined everything! Sinira mo ang buhay namin ni Brando! Hindi makapaniwala si Kiyoshi na magagawa iyon ni Adelaida sa harap ng maraming tao. Guards, please get the frogs and clean the floor ASAP. Everyone, back to work. Sa simpleng utos na iyon ay kaagad na sumunod ang mga tauhan ni Kiyoshi at dahil doon, mas nainis at nainggit si Adelaida. Are you here to throw those frogs on me? Oh! Para maging memorable naman ang araw na to sa'yo, Kiyoshi. Kaso sayang, kinarama ka kaagad. Hindi ka pa nga nakalapit. Hayop ka, Kiyoshi! Kawawa ka naman. Inggit na inggit sa taong walang pake sa'yo. Hindi na nga kita medyo maalala nang makita kita. But thanks to my long-term memory, naalala kong ikaw pala yung kabit ng ex-husband kong kasalukuyang nasa presinto ngayon. Tila nag-apoy ang mga mata ni Adelaida sa galit, habang si Kiyoshi naman ay parang isang kalmadong nilalang na walang pake sa galit ng kanyang kaharap. You better stop this, Adelaida. Wala kang mapapala rito. Hindi mo mababago ang mga nangyari. Makukulong at makukulong si Brando. At ikaw? Kapag inulit mo to, hindi ako magdadalawang isip na sampahan ka ng kaso sa paninirang puri sa loob pa talaga ng aking kumpanya. Nang sabihin iyon ni Kiyoshi, ay nakaramdam ng takot si Adelaida, lalo pa at ayaw niyang makulong. Kaya kung ako sa'yo, tumigil ka na. Kalimutan mo na si Brando. He will never give goodness to your life. Mamuhay ka ng mag-isa. Get a life, Adelaida. Nagsimulang tumulo ang mga luha sa mata ni Adelaida. Nilibot niya ang kanyang tingin sa paligid. Iilan sa mga tauhan ni Kiyoshi ay nakatingin sa kanya at tila nandidiri ito. Sino ba namang hindi? Gumawa siya ng iskandalo na siya rin naman ang kinarama. Doon nakaramdam ng hiya si Adelaida. Umalis ka na at wag ka nang babalik dito. To the success! Cheers! Cheers! Dumaan ang ilang araw ay naging mas matibay ang pagtaguyod ni Kiyoshi at Billy sa kani-kanilang business at ganoon din ang kanilang relasyon sa isa't isa. Mas dumidiin ang kanilang romantikong ninanais sa bawat isa. Pero wala ni isa sa kanila ang sumubok magsabi, "Grabe, parang teleserye ang buhay ko." Parang ganun na nga. Naging pulubi ka pa nga. Mahinang natawa silang dalawa at nagkaroon ulit ng katahimikan. Dinama nila ang malamig na hangin sa ilalim ng malaking buwan. Sa hindi inaasahan ay kusang lumabas sa mga bibig ni Kiyoshi ang tanong na, "Kailan ka mag-aasawa?" Muntik nang mabulunan sa iniinom na beer si Billy. What? You are asking me kung kailan ako mag-aasawa? Eh ikaw, kailan ka mag-aasawa? Grabe ka! Sarili kong tanong tinatanong mo? Pero, yung totoo, may girlfriend ka na ngayon? Kiyoshi, you're asking someone na halos palaging nasa bahay at trabaho lang lagi. At saka kung may girlfriend ba ako, dinala ko na sana sa bahay ko. Natigilan si Kiyoshi nang mapagtanto niya na nakatira pa rin pala siya sa bahay ni Billy
hanggang ngayon. Billy, why I'm still living in your house? Natigilan din si Billy at napatingin kay Kiyoshi. Sabay na nagtawanan ang dalawa nang dahil na rin sa kalasingan. I don't know. Maybe we're fond for each other. Kusang lumakas ang mga tibok ng puso ni Kiyoshi nang sabihin iyon ni Billy. Then, tayo na lang magpakasal. I mean, based sa mga sinabi mo, we're fond for each other. Masaya tayo sa isa't isa habang magkasama. Gaya nito, nagkakaintindihan tayo pagdating sa mga bagay-bagay. Nauunawaan natin ang isa't isa. Nagkaroon ng katahimikan kaya nailang si Kiyoshi at dinala na lamang niya ito sa mahinang pagtawa. Joke, I'm just kidding. Lasing na yata ako kaya... Hindi na ituloy ni Kiyoshi ang kanyang sasabihin nang hawakan ni Billy ang kamay niya. I like you, Kiyoshi. Noon pa lang, gusto na kita. Ngayon lang ako naglakas ng loob na sabihin sa'yo to. And maybe, today is the right time to tell you, I like you. Hindi makapaniwala si Kiyoshi na ang lalaking hinahangad niya ay may gusto rin pala sa kanya. Naghihintayan lang pala sila talagang dalawa. Maybe today is the right time to... I like you too, Billy. Kusa ko na lang tong naramdaman at di nga ako nagkamali na totoo nga, mahal na ata kita. Kusang gumalaw ang mga katawan nila. Nag-usap ang kanilang mga utak at sa isang iglap lang ay nagkadikit ang kanilang mga labi na tila noon pa ninais na magawa iyon. Naging malalim ang kanilang paghahalikan habang yakap-yakap ang isa't isa. Binuhat ni Billy si Kiyoshi habang patuloy sila sa kanilang ginagawa hanggang sa makapasok sila sa kwarto at doon sila ay humiga sa kama at tinuloy ang kanilang mainit na pagmamahalan. I promise to be gentle to you, especially tonight. Napangiti si Kiyoshi at pinulupot ang mga braso sa katawan ni Billy at itinuloy nila ang kanilang pagmamahalan sa kama. Nagising si Kiyoshi nang masinagan ang kanyang muka sa araw na lumusot sa bintana. Napamulat ng mabilis ang kanyang mga mata nang mapagtanto na may nangyari nga sa kanila ni Billy. Dahan-dahan siyang lumingon sa kanyang tabi at doon ay nakita niyang mahimbing na natutulog ang nakahubad na si Billy. Nakikita ang malalaking braso nito habang nakapikit ang mga mata. Hindi maiwasan ni Kiyoshi na mamula ang pisngi dahil pagising niya sa umaga ay iyon ang kanyang nakikita. Pero may parte sa kanya na nahihiya kaya hinay-hinay siyang umupo sa pagkakahiga at aalis na sana sa kama nang biglang pinaikot ni Billy ang kanyang mga braso sa bewang ni Kiyoshi at muli itong pinahiga sa mga bisig niya. Dito ka lang. Napapikit at gustong sumigaw sa kilig ni Kiyoshi nang gawin iyon ni Billy. Naramdaman niya ang paghalik nito sa kanyang buhok at mas pagigpit ng yakap sa kanya. Yumakap pabalik si Kiyoshi at nakaramdam siya ng kaligtasan sa mga bisig nito. Okay, I will stay here. Bumalik sila sa pagkakatulog habang yakap-yakap ang bawat isa na kahit alam nilang magiging late na sila sa trabaho ay mas pinili nilang mahiga roon habang yakap ang iniibig. Dumaan ang ilang session ay naipanalo na rin ni Kiyoshi at Billy ang kaso laban kay Brando. Ngayon ay successful CEO na ang dalawa at inimbita sila sa isang press conference. Nagkaroon ng maraming katanungan sa kanilang pagiging success at higit sa lahat ang mga tanong patungkol sa kanilang dalawa. Ano ba ang relasyon niyong dalawa? Marami nang nakakita sa inyo na magkasama. Kayo na ba Mr. Billy at Miss Kiyoshi? Nagkaroon ng hiyawan sa loob ng conference room at pangiting nagtinginan naman sina Billy at Kiyoshi. If all of you are curious,
of what is my relationship with Miss Cleoshi, then maybe this is enough. Hinawakan ni Billy ang kamay ni Cleoshi at sabay nilang inangat ang kanilang kanang kamay at doon parehong singsing ang nasa daliri nila. We're engaged. Halos mahulog ang lahat ng panga ng nandoon dahil hindi nila inakala na engaged na pala ang dalawa. Napuno ng palakpakan, hiyawan at kilig ang buong conference room at ganoon din sina Cleoshi at Billy dahil sa suporta na binibigay ng mga tao sa kanila. Pero sa kalagitnaan ng kasiyahan, may isang tao ang sisira. Hindi napansin ng mga guards na may lalaking naka-hoodie ang pasikretong dumaan sa backstage. Nang mahagilap niya si Cleoshi na nakangiti sa harap ng media, ay hindi siya nagdalawang isip na tumakbo palapit doon. Nagulat ang lahat nang hawakan ng lalaki ang braso ni Cleoshi na kaagad niyang hinawi na nagpatanggal sa suot nitong hoodie. Brando? Maputla ang muka ni Brando at bakas sa muka ang galit. Hindi kayo magiging masaya dahil papatayin kita. Mula sa bulsa nito, kinuha niya ang isang kutsilyo. Napakabilis ng mga pangyayari. Masyadong mabilis na sa isang segundo lamang ay pulang dugo ang tumutulo na sa sahig. Napuno na ng sigawan ang buong conference room. Kaagad na nahuli si Brando at tumawag na ng ambulansya ang mga nandoon. Billy? Nang akmang sasaksakin na sana si Cleoshi, ay kaagad na sinalo ito ni Billy at siya ngayon ang natamaan sa kutsilyo. Tila nabubulabog si Cleoshi sa luhang tumulo sa kanyang mga mata. Tila huminturin ang kanyang mundo nang patuloy na lumalabas sa tiyan ni Billy ang pulang likido. Billy, lumaban ka! Billy, please! Nadakip na si Brando na nakatakas pala mula sa korte dahil plano niya talaga na patayin si Cleoshi. Pero sinalo ni Billy ang matulis na kutsilyo at ngayon siya ang nag-aagaw buhay. Sumasayaw na mga punong kahoy at nililipad din ang ilang hibla ng buhok ni Cleoshi. Umupo siya sa tabi ng isang lapida at hinawi ang tuyong dahon na nandoon. Nagsindi siya ng kandila at nilagay ang binili niyang bulaklak. Pa, kumusta ka na riyan? Miss ka na namin? Miss ka na ng kumpanya? Dumaan ang ilang mga taon sa isang normal na araw ay nalaman na lamang ni Cleoshi na pumanaw na ang kanyang ama. Hindi na ito nagising pa sa comatose at malalim na pagdadalamhati ang naramdaman ni Cleoshi sa araw na iyon. Salamat sa lahat, Papa. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko ito mararating. Huwag kayong mag-alala. Gagawin ko ang lahat para maisaayos ang business. I'll make you proud always, Papa. Mahal na mahal kita. Mommy! Napalingon si Cleoshi sa kanyang likuran at doon isang batang lalaki ang nakangiting tumatakbo palapit sa kanya at mahigpit nilang niyakap ang isa't isa. Mommy, tignan mo! Binigyan ako ni teacher ng star! Ang cute naman ng baby ko. Ang galing! Pakis nga! Wala akong star pero gusto ko rin ng kiss. Naiiling na natawa si Cleoshi nang sabihin iyon ng kanyang asawang si Billy. Umupo ito sa tabi ng mag-ina at nagkwentuhan silang tatlo. Nang mangyari ang insidente kung saan nasaksak si Billy, ay kaagad siyang dinala sa ospital at kaagad namang naagapan. At ilang linggong recovery ang lumipas, pagkatapos ay kinasal na silang dalawa sa harap ng simbahan at nagbunga ito ng mabait na batang lalaki. Hindi ito mararating ni na Cleoshi at Billy kung wala silang tiwala sa isa't isa at sa kanilang mga sarili. Ika nga nila, bago ka magmahal ng ibang tao, mahalin mo muna ang iyong sarili. Ipaglaban mo ang iyong karapatan. Huwag mong hahayaan na maliitin ka ng ibang tao.
Sa buhay, napakaraming unexpected na dumarating na hindi natin aakalain na magbibigay importansya sa ating buhay. Piliin natin ang taong handa kang ipaglaban sa kahit na ano. At piliin mo ang taong mamahalin ka ng buong buo. Wakas. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kung nagustuhan mo ang kwento, please leave a like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel. Maraming salamat po!